The title of our message for today about the ninth hour. May naalala po ba kayo kapag narinig kayo yung ninth hour? May narinig na ba kayo? Have you heard Brother Bobby preaching about the ninth hour, the crucifixion of Christ? Habang binabasa ko ulit yung chapter 10, ay napansin ko yung salita na yan. Yeah. So, sa verse 1, basahin po natin, at si Syria, there was a man named Cornelius, a centurion of what was known as the Italian cohort, a devout man who feared God with all his household, gave alms generously to the people, and prayed continually to God. About the ninth hour of the day, he saw clearly a vision, an angel of God come in and say to him, Cornelius! And he stared at him in terror and said, What is it, Lord? And he said to him, Your prayers and your alms have ascended as a memorial before God. Now send men to Joppa and bring one Simon who is called Peter. He is lodging with one Simon, a tanner, whose house is by the sea. When the angel who spoke to him had departed, he called two of his servants, a devout soldier from among those who attended him, and having related everything to them, he sent them to Joppa. So this is the story once again of Cornelius. At sabi ko nga, babalikan lamang natin. Pero sa pagbabasa ko muli nito, may napansin na ako doon na about the ninth hour sa verse 3. So sabi ko, ano ba ang connection? While Dr. Luke, the writer, he really mentioned, specified what the specific hour of that day. And I thought, reading again this Acts chapter 10, sabi sa verse 4, and he started at him in terror and said, What is it, Lord? And he said to him, Your prayers and your alms have ascended as a memorial before God. I thought, dahil Cornelius said, My Lord. So I thought, is it Jesus Christ? This angel is the Lord Jesus Christ, because in the Old Testament, if some mention of the angel of the Lord, yun yung tawag nito, yung shadow ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil tinawag dito na Lord, what is it, Lord? So, sabi ko, is it the Lord Jesus Christ na nagpakita kay Cornelius? And then, I keep on reading and there. But it is not really the Lord Jesus Christ. It is an angel. Because when ang pagkakasulat sa Lumang Tipan, kapag binanggit daw na the angel of the Lord, specific yun, the angel of the Lord is referring to Jesus Christ sa Old Testament sometimes. Pero dito, an angel of the Lord. So, it is only an angel of God. So, the title of our message for today is the ninth hour. At marahil, alam niyo na po yung istorya ni Cornelius. Sabi dyan nga sa verse 2, a devout man who feared God. Not only Cornelius, but his whole household. And he gives, he helps a lot. Kilala mo siya, sapagkat he is a Italian cohort, well-respected man. And not only that, he prayed to God. At
ating masusubaybayan sa mga susunod na slides. At bago po yan, tayo po ay nanalangin. Panginoon, kami po ay lubos na nagpupurit ng papasalamat sa pagkakataon ito na makakapakinig muli ng mensahe ng mabuting balita na inyong inihanda sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, Lord, na buksan mo ang aming mga puso't isipan para mas maunawaan, klaro, kung ano ang nais ninyong ipaunawa sa amin sa mga talatang ito. And about the story of Cornelius. Dalangin ko rin, Lord, sa mga kasama namin na nanonood maybe online, via YouTube, at pa sa ibang mga platform like Facebook, ang page na ito, ng church na ito, ay ikaw din ang siyang mangusap sa kanila. Kahit pa man sa mga kasama namin na sa bahay lamang na nakikinig. At alam ko, Lord, na hindi masasayang ang mga binhi, mga salita na iahasik sa mga sandaling ito mula sa inyong mga banal na kasulatan. We pray, Lord, for your anointing. We pray, Lord, for your presence. Dalangin ko, Lord, na umilos ka sa aming kalagitnaan. And cover me also, Lord, with the blood of Jesus. And this we ask, Lord, with thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. So, sa istorya po na yan, nakikita po natin that Cornelius is a God-fearing. He is a God-fearing man. Kaya, although he is a centurion, Italian cohort, but he is a God-fearing Roman soldier. Kapag centurion ka, ibig sabihin, meron kang 100 men na under sa'yo. Although he is not a Jew, but a Gentile, but Cornelius is a very religious man. That's why he is God-fearing. Are you with me, brothers and sisters? Ang akala natin, dahil sa Old Testament, sa Matandang Tipan, ang mga may takot lang sa Diyos ay yung mga Hudyo. Tama? Pero dito sa Book of Acts ay dito natin makikita na may mga Greek, mga Gentile na may takot din sila sa Diyos. At hindi lang yan, he is a religious man, kaya God-fearing siya. At ang buong sambayan niya ay sila rin ay may takot sa Diyos. Sila ay nananalangin at tumutulong sa maraming tao. Although he is not a Jew, but a Gentile, and yet very religious. Binalikan mo po yung chapter 10 na ito, although sa JCF, nasa Acts 17 na po ako. I give you verses from Acts 17. So Paul, standing in the midst of the Areopagus, said, "Men of Athens, I perceive that in every way you are very religious. For as I pass along and observe the objects of your worship, I found also an altar with this inscription, to the unknown God." Alam niyo po ba yung Athens? Greece. Mga Greek po sila. At sabi dyan ni Pablo sa Acts 17, siningit ko lang, just like Cornelius, he is also a Roman soldier, a Gentile. Sabi dyan ni Pablo, nung siya ay dumako na, "Men of Athens, I perceive that you are very religious." So, napaka-religyoso nitong mga taong to. Dahil habang siya ay naglalakad, nakakita siya ng tomb doon na wherein they worship, ang pangalan, unknown God.
marami, itong mga taong to, ayon sa aking pagbabasa, mas marami ang kanilang mga gods kaysa sa population. Ganun ang paniniwala nila. So, nanonood ba kayo ng mga Greek mythology? Sila Zeus, diba? So, mas marami silang mga Diyos kaya sa mga populasyon nila. Kaya, sabi dyan ni Pablo, observe, I pass along and I observe the objects of your worship. I found also an altar and may nakasulat, to the unknown God. Tayong mga Pilipino, napaka-religyoso din natin. At nung mga bata tayo, sabi ko nga, marami tayong mga nakagis ng paniniwala. Dahil ako, lumaki ako sa probinsya. So, na-experience ko yun. Na kapag may mga piyesta ng patay, nagsiserve yung mga relatives natin. Naalala ko yung preach ni Sister Jojo. Tapos yung one time na nag-serve yung tita ko, nanalangin sila. Sabi mo, bakit may bawas yung biko? So, dahil murang edad, kabataan, sabi ko, hala, may kumain. Pero wala naman tayo nakitang kumain. At gano'n yung mga paniniwala natin. Yung mga kalag, yung mga espiritu, yung mga patay, dumadalaw yan at kumakain pa rin. Pero bago po yan, tayo po yung manalangin. Pinupuri ka namin, Panginoon Ama, sa pagkakataon ito na kayo ang siyang muna sa amin. At pray, Lord, na tunay na maunawaan namin ang banal na kasulatan. At ang puso't isipan namin ay tunay na mabuksan sa kung ano ang nais niyong ipahayag sa amin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ngayon pa lang sa pangalan ng Kristo Jesus sa amin. So, yan si Cornelius, God-fearing. At marahil nung mga hindi pa nga tayo nakakilala sa tunay ng Diyos, ay marami rin tayong Diyos-Diyosan na kinikilala at sinasampalatayaan. So, parang lahat nakaka-relate kay Cornelius. Other than that, sa talatang yan, we read that Cornelius' prayers and offerings ay na-steer ang puso ng Diyos. Napansin ng Diyos ang kanyang mga ginawa. Napansin ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Hindi dahil sa hindi all-knowing ng Diyos. God is all-knowing. Kundi, sabi nga dyan, naging monument yung kanyang panalangin na nakarating doon sa Diyos. Napaisip tuloy ako na tunay na nakikinig ang Diyos sa lahat ng tao, sa panalangin ng mga tao. Mananampalataya man o hindi pa nakakasumpong ng katotohanan. Bakit? Kasi eto nga si Cornelius, di ba? Gentile siya. Pero siya may takot sa Diyos. At itong mga Athenians, marami silang Diyos na sinasamba. And they are very religious. Kaya sabi nga dyan, sa verse 4 ng angel, your prayers and your alms have ascended as a memorial before God. So, ito yung nagpa-steer ng damdamin ng Diyos kung bakit
sa kanyang vision, nagpakita ang anghel ng Diyos. A memorial is anything that serves as a reminder to people or to God. We celebrate Memorial Day in America as a way to remember those that have fought for our country. So katulad din ito ng mga na sineselebrate sa Amerika. So memorial. They are just a reminder. The Passover celebration each year was to serve as a memorial reminder for the Israelites. Deliverance from Egypt. Mababasa po natin yan. Kaya they are commemorating Passover celebration. They are doing it yearly. Kasi ito yung nagpapaalala sa kanila ng pagliligtas ng Diyos. Christian in the New Testament have communion as a memorial or reminder of Jesus' death on the cross. Kaya sabi diyan, he said, do this in remembrance of me. Kaya memorial before God. So, yung kanyang mga panalangin, yung mga ginagawa niyang pagtulong sa mga tao, ay ito po yung umupaw sa damdamin ng Diyos. Ito po yung nakarating sa Diyos, kaya kanyang isinugo ang anghel. Because God is all-knowing, sabi ko nga, He hears all things, including every prayer of every unbeliever or sinner. Kung ang araw ay sumisikat at lumulubog, hindi lamang sa mga righteous, kundi sa lahat ng mga tao. Kaya sabi sa Acts chapter 10, verse 34, God shows no partiality. Wala siyang tinatani. Wala siyang favoritism. So, pinapakinggan niya kahit itong si Cornelius na isang Gentile. Tapos, tinanong ko yung sarili ko, why the angel of the Lord gave him instruction to send men to Joppa and bring Simon Peter? Bakit kinakailangan na ipadala ang anghel ng Diyos kay Cornelius na God-fearing naman siya? At napukaw nga niya, napansin siya ng Diyos dahil sa kanyang mga mabubuting gawa at panalangin. Pero bakit kinakailangan pa na magpadala, magbigay ng instruction kay Cornelius na sabi ng angel na ipadala mo ang iyong tao para sunduin si Simon Peter? And he started at him in terror, si Cornelius, and said, "What is it, Lord?" And he said to him, "Your prayers and your alms have ascended as a memorial before God. And now send men to Joppa and bring one Simon who is called Peter." Sabi dyan sa bandang baba, he called 2 of his servants and a devout soldier from among those who attended him. And having related everything to them, he sent them to Joppa. So naging masunurin si Cornelius. Naisip niyo ba kung bakit kinakailangan papuntahin si Pedro sa bahay niya? Pinapa-invite. Sasagutin natin mamaya yan. At ang pangatlo, the gospel preached and accepted by Cornelius. Sabi ko nga, yung unang preaching ko din dito, hindi porke mabuting tao na tayo, religyoso tayo, mabait tayo at matulungin tayo. Nakatulad ni Cornelius. He is God-fearing. He feared God. Hindi lamang siya, kundi ang buong sambahayan niya. At siya ay tumutulong sa maraming tao na nangangailangan. Pero dito, sa istoryang ito, the gospel preached and accepted by Cornelius.
And that is the reason kung bakit inutusan si Cornelius na sunduin si Pedro na nasa Joppa. Sa Acts 10. At dito na nga, dumating na si Pedro sa kanyang bahay. So Peter opened his mouth and said, "Truly, I understand that God shows no partiality, but in every nation, anyone who fears Him and does what is right is acceptable to Him. As for the word that He sent to Israel, preaching good news of peace through Jesus Christ, He is Lord of all. You yourselves know what happened throughout all Judea, beginning from Galilee after the baptism that John proclaimed." Dito, nagsalita na si Pedro pagkatapos nilang dumating sa bahay ni Cornelius. At sinimulan niya ang pagbabahagi, presenting the gospel. And it is no other than our Lord Jesus Christ. Kaya sabi dyan, beginning from Galilee, after the baptism that John proclaimed. Sino ba yung nabautismuhan? Walang iba, kundi ang ating Panginoon Jesucristo. At doon nagsimula ang ministeryo ng ating Panginoon Jesucristo. Verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth. Tapos sa verse 39, they put Him to death. So, the life of Christ, the death of Christ, and the resurrection of Christ was mentioned doon sa pagsasalita, pagbabahagi ni Pedro sa tahanan ni Cornelius. Kaya sabi dyan, they put Him to death by hanging Him on a tree, but God raised Him on the third day. So, the preaching, what is Peter is saying to Cornelius and all people inside his house is regarding about our Lord Jesus Christ. Kaya sabi dyan sa verse 41, not to all the people, but to us who had been chosen by God as a witnesses, who ate and drank with Him after He rose from the dead. So si Pedro ay witness sa mga naganap sa buhay ng ating Panginoon Jesucristo. So, ano yan? Matibay na katibayan na siya ay witness, kanilang nahawakan, kanilang nakita, nakasama, ipinagkalulupangan niya, di ba? And He commanded us to preach to the people and to testify that He is the one who appointed by God. So wala siyang ibinahagi kay Cornelius sa kanyang pamilya at sino mang mga tao doon sa kanyang tahanan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. So, the gospel was preached and accepted by Cornelius. Although we learned that while Peter was still saying these things, the Holy Spirit fell on all who heard the word. Walang kaabog-abog. Nakikinig pa lamang sila ng mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, ay bumaba na ang banal na Spirit. And the believers from among the circumcised, mga Jews na kasama ni Pedro, were amazed because the gift of the Holy Spirit was poured out even on the Gentiles. Hindi lamang ang gift of the Holy Spirit ay nasa mga Hudyo. Dito nakita nila mismo na kahit ang mga Hintil na katulad ni Cornelius at ibang mga tao doon ay naging speak in tongues na. For they were hearing them speaking in tongues and extolling God. Nagpupuri sila sa Panginoon. Then Peter declared, "Can anyone withhold water for baptizing these people who have received the Holy Spirit just as we have?" Nagpapatunay lamang ang pagbaba ng banal na Espiritu dito sa kila Cornelius at mga kasama niya
ay nagpapatunay lamang na tinanggap nila ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat ang katibayan doon ay ang banal na Espiritu. Kaya sabi dyan, and He commanded them to be baptized in the name of Jesus Christ. So, hindi lamang pala na maging mabuti lamang ng isang tao na katulad ni Cornelius na matulungin siya. Very religious pa nga. Yun nga lang, dahil kinakailangan pa rin i-present sa kanila ang katotohanan patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, yung gospel. Although, sabi natin dyan na-steer ang puso ng Diyos at ang kanyang mga panalangin at nagawa na pagtulong ay nakaabot sa kaalaman ng Diyos. Kaya ipinadala niya ang anghel. At yun ang dahilan kung bakit inutos pa ng anghel na papuntahin si Pedro para ipahayag. At tinanggap naman nila Cornelius ang mabuting balita. Maliban doon, nagpabautismo pa sila. Sa Romans chapter 10, how then will they call on Him in whom they have not believed? And how are they to believe in Him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? Paano malalaman nila Cornelius kung sino ang tamang sasampalatayanan nila na Diyos kung walang ipapadala at kung walang magpapahayag ng mabuting balita? Are you with me, brothers and sisters? Kaya inutusan ng anghel na i-invite si Pedro upang pumunta sa bahay ni Cornelius para sila ay makarinig ng mabuting balita at para malaman nila kung sino ang dapat nilang sasampalatayanan, paniniwalaan, para malaman nila kung sino ang tunay nilang tatawagin. Kaya kung walang magpapahayag ng mabuting balita, walang pupunta, sino ang magpapahayag? How then they will call on Him in whom they have not believed? And how are they to believe in Him of whom they have never heard? And yet He is God-fearing, very religious. And how are they to hear without someone preaching? At yun ang dahilan kung bakit inutusan ang anghel si Cornelius na sunduin si Pedro. Another question. What is the significance of the ninth hour and what happened to Cornelius? What is the significance of the ninth hour? A devout man who feared God with all his household gave alms generously to the people and prayed continually to God. Verse 3, about the ninth hour of the day. Specific yun. Bakit kinakailangan isulat ni Luke na Cornelius is praying about the ninth hour of the day? Bakit kinakailangan sabihin niya at isulat pa niya ang ninth hour? The ninth hour is 3 p.m., the time Jesus died on the cross. And the veil was forever rent, offering all access to Him. Alala, sabi ko nga, preaching na rin to ni Brother Bobby about the ninth hour. Yung pagkamatay ng ating Diyos, Panginoon Jesus. At dahil sa kanyang pagkamatay ngayon, napunit ang tela sa loob ng templo.
Sa lumang tipan, ang loob ng templo ay nahahati yan sa dalawa. Merong tinatawag na most holy place. Kaya may divider na veil. Kortina. Pero nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo at the ninth hour, napunit ang veil na ito. Forever. Palatandaan na wala nang naghahati. And anyone can come directly to the most holy place doon sa templo. Kaya ganun ang significance kung bakit isinama sa pagsusulat ni Lucas sa istorya ni Cornelius ang ninth hour. Because that time Jesus died on the cross and the veil was forever rent, offering all access to Him. Naunawaan po ba natin, mga kapatid? Kaya nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo, napunit ang tela na yon, ang curtain na yon, ang veil na yon sa loob ng templo. At wala nang balaki. At sino man ay pwede nang makalapit sa Diyos. Now, in Matthew 27, verse 45, now from the 6th hour, there was darkness over all the land until the 9th hour. Ito naman sa sulat ni Matthew. And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice. At pagkatapos na niyang sumigaw, siya ay namatay. In verse 51 of Matthew 27, and behold, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. Talagang napulit. What is the significance of 9th hour and what happened to Cornelius? Cornelius was the first Gentile convert. Mali, dapat tuldok yun, hindi ko siya. So, yun ang katotohanan. Si Cornelius yung unang Gentile na na-convert. Kaya, yun ang sa naunawaan ko habang inaaral ko ulit ko, nakita ko yun yung relation, bakit kinakailangan isulat ni Luke ang 9th hour. Na palatandaan, wala nang difference ang Gentile at ang Hudyo. Both of them can come to God. Wala na yung veil sapagkat ito'y napunit bago mamatay ang ating Panginoon pagkatapos ng sumigaw. At alam niyo ba, sa lumang tipan, all recorded instances of prayer at the 9th hour, at the daily evening sacrifice, God answered the prayers in marvelous ways. Marami pong mga talata na ang mga tinugon ng Diyos ng mga panalangin ay naganap doon sa 3 p.m. or 9th hour. Hindi ko na isinama lahat-lahat. Balikan na lang natin sa Acts 3. This is the first apostolic miracle in chapter 3. Now Peter and John were going up to the temple at the hour of prayer, the 9th hour. At alam niyo po ba yung nangyari doon? Ang nananalangin ng mga Hudyo, umaga, tanghali, gabi. So, tinatawag nila yan, the 9th hour was the time of the regular sacrifice, as well as the time of evening prayers, and the people of ancient Israel. Kaya dyan sa Psalms, merong evening and morning at noon. Nahati yan, 6, 9, 12, 3. So, yan ang kaugalian ng mga Hudyo. Nagtaka nga ako na itong si Cornelius, sabi sa chapter 10, continually pray. Na isa naman siyang Gentile.
God-fearing. Pero saan yun nakakuha yun? Dahil nga, siyempre, soldier siya. So parang na-adapt niya yung lifestyle. Yun nga lang, kinakailangan pa rin i-present sa kanya yung katotohanan, yung gospel ng ating Panginoon sa Kristo. Marami pong mga nangyari, si Ezra, nag-pray ng confession during the 9th hour. Si Elijah, 9th hour, nag-pray para puksain yung mga prophets of Baal. It's the same hour. Kaya sabi nga dyan, maraming mga recorded sa banal na kasulatan na dininig ng Diyos ang panalangin during the 9th hour. Malamig ba? Kaya dito kaya sabi ko nga na ito yung yung 'di ba, yung 3 PM prayer ng mga Catholic. Dahil sa alam nila na kumikilos at dumidinig ng panalangin ang ating Diyos. Katulad na lamang dito sa pangyayari ni Cornelius. Mabilis ba? Malabo ba? O klaro? Ating po bang naunawaan na? So sa buhay ni Cornelius, sa chapter 10 ng Acts, he is a God-fearing man. And Cornelius' prayers and offerings stir God. Pero hindi pala enough yun eh. Kasi kinakailangan pa rin siyang bahagian ng mabuting balita patungkol sa ating Panginoon si Kristo. May mga kakilala tayo, may mga kapatid tayo, may mga kasama tayo na kasama na natin, mga relatives, pamilya. Mabubuti. They serve. They are in the ministry. Pero they are God-fearing. Pero kinakailangan pa rin natin na mabahagian sila ng mabuting balita patungkol sa ating Panginoon sa Kristo. Are we that sensitive na hindi tayo dapat mapakali, maging komportable sa araw-araw na may mga kilala tayo na maaring relihiyoso, mababait, matulungin. Pero ang question, did they know the Lord Jesus Christ? Did they know the real gospel? Na siya ang nakakapagligtas, na siya ang nakakapagbigay buhay na walang hanggan. Sabi ko nga, ito yung binilikan kong message at gumawa ko ng bago. Kasi there is an impression that this is the need of the church. Maaaring may mga kasamahan tayo sa loob ng iglesia na nagsiserve. Ganyan, kinakailangan pa rin natin silang ibahagian ng mabuting balita. Although they are with us, although they are our friends inside the ministry, relatives, good people, they are serving God, they are praying, pero still, huwag tayong maging komportable. We still need to preach the Lord Jesus Christ or share to them. Kanina si Kuya Mar yung nag-message sa GCF. Sabi niya, huwag tayong makomportable sapagkat ang kaaway walang ginagawa kundi palabuin yung tunay na ebanghelyo. At kung hindi tayo magpapatuloy sa pagpapahayag, sino ang magpapahayag? Baka yung magpahayag sa kanila ay
ibang ebanghelyo ang kanilang narinig. Kaya ating isa-puso, but when we have a chance na makahalubilo ulit sila, present Jesus Christ. At hindi enough yung maging mabuti lamang, maging religious. Kinakailangan natin bahagi kung ano ang ginawa ni Kristo sa buhay nila upang sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan din. At hindi tayo-tayo lang. Amen? Tayo po'y manalangin. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan sa pagkakataon ito. Maraming salamat, Panginoon, sa katotohanan na sa bawat sandali, maaaring may mga kaibigan kami kasama sa bahay, pamilya, kaibigan, office mates, kasamaan sa ministry, sa loob ng iglesia. And yet, give us, Lord, the wisdom na kinakailangan pa rin namin ibahagi ang Panginoong Jesucristo sa buhay nila. Hindi enough na kami ay may takot, kami ay nananalangin, mabuting tao. Hindi enough na kami ay nagsiserve sa anumang ministry. Kaya naman, Lord, maging sensitive kami na aming isa puso. Lalo, Panginoon, kung alam namin na kinakailangan nila ng Diyos sa kanilang buhay. Maraming salamat, Lord, sapagkat pagkakataon ito, ipinaunawa mo sa amin na inyong banal na kasulatan dito sa sulat ni Lucas sa Acts chapter 10 at sa buhay ni Cornelius at ganoon din buhay ni Pedro. Palain mo, Lord, ang mga salitang ito sa aming mga puso't isipan at ito'y patuloy na mag-grow, magpatatag, magpanlawak ng aming pangunawa, kaalaman patungkol sa banal na kasulatan at sa mabuting balita na mula sa aming Panginoon Jesucristo. Sa inyo lamang ang papuring pasasalamat, and this we ask with thanksgiving in Jesus' name. Amen. Amen.